Naghain ng reklamo sa Mandaluyong Pulis ang mahigit 30 kataong na biktima di umano ng kumpanyang SmartPay International. Ayon sa mga investor, abot sa 15 million pesos ang halaga ng perang kikitain dapat nila, pero bigla na lang daw nagsara ang kumpanya. May report si Von Aquino. Nanlulumo si Dr. Rachel Go dahil naglahong parang bula raw ang higit 1 milyong pisong investment na inilagak niya sa kumpanyang SmartPay International na nasa Ortigas Avenue, Mandaluyong City. Sino bang ayaw tumubo yung pera mo ng 30%? Noong una okay pa, pangalawa okay pa, pero yung pangatlo na, nung nag-invest na ako ng almost a millions, doon na nagka-problema. Isa pang investor na tumangging magpakilala, naglagak din ng 50,000 pesos. Yung mga kaibigan ko nag-invest din. Siyempre, papalo up sa yung ano nangyari, bakit biglang nawala yung magpe-payout. 33 iba pa ang naghain ng reklamo sa Mandaluyong Pulis laban sa SmartPay International. Ang hinahabol daw nilang halaga na dapat nakuha nitong Biyernes, aabot sa 15 milyong piso. May closure na ibinaba ang munisipyo mismo ng Mandaluyong para sa opisina na yun. Bakit daw? Wala silang mga dokumento pala. Lately na namin nalaman na wala silang mga dokumento po. Bit-bit nila ang umano'y ebidensyang deposit slips kay Romar Calyueng, ang chairman daw ng kumpanya na hindi na raw nila makontak ngayon. Isang text message naman ang ipinadala ng presidente ng SmartPay International na si Achilles Babilonia sa isang investor. Humingi ito ng pasensya sa mga nag-aabang mabayaran ng kanilang 15 million payout. Hindi rin daw niya alam ang kinaroroonan ni Romar Calyueng. May binanggit pa itong investor na nag-back out kaya nagkaproblema sa bayaran. Humarap sila, okay, as a tao, then ibalik niya yung pera ng mga tao na nag-invest. Hindi siya matatahimik. Kasi ang dami namin eh. Sinubukan ng GMA News na kunin ang panig ng chairman at presidente ng SmartPay International, ngunit hindi makontak ang kanilang number. Von Aquino, GMA News.